sa San Juan kahapon. Ayon sa PNP, matagal na raw nilang tinitiktikan ang galaw ng tatlo na nahulihan ng aabot sa 100 milyong pisong halaga na gininalang shabu. Baganap raw sana sa loob ng Cardinal Santos Memorial Hospital sa Green Hills ang aktual na buy-bust operation, ngunit tila nakatunog daw ang mga suspect. Agad namang hinarang ng mga pulis ang sasakyan sa bahagi ng Wilson Street at Ortigas Avenue. Kinilala ang mga suspect na sina Li Hongpeng, 31 years old, Hoi Heng Un, 36 years old, at Lin Hang Seng, 35 years old. Sa isang sasakyan ng mga suspect, tumambad sa mga otoridad ng isang styrofoam kung saan nakalagay ang 16 na kilo ng pinaginalaang shabu. 4 na kilo naman nakuha sa isa pang sasakyan na gamit ng mga naarestong suspect. Tuloy-tuloy po ito. Actually, hindi lang itong grupo ito, napakaraming grupo, yung sa Caloocan, ito at marami pang iba. Dugtong-dugtong po ito. Yung mga huli ng IDSOT na shabu, laboratorio at ay nakapaloob sa isang kuplan. Samantala, 2 po ang kumpirmadong patay matapos matabunan ng lupa sa isang minahan sa barangay Palanas, Paracale, Camarines Norte. Kwento po ng mga nakaligtas, pumasok daw ang tubig dagat sa loob ng minahan kaya ito gumuho. Ayon sa Paracale PNP, matagal nang ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ang pagmimina sa nasabing lugar, pero tila pataguraw itong ginagawa ng ilang residente. Ipagpapatuloy naman ngayong araw ang paghuhukay sa isa pang nawawala na pinaniniwala ang natabunan rin sa minahan. Tumangging magbigay ng komento ang lokal na pamahalaan ng Paracale tungkol sa talamak pa ring pagmimina sa lugar. Samantala, muli na namang nabilib ang mundo sa lakas ng kamaong Pinoy. Nagwagi ang Pinoy boxer na si Dodi Boy Peñalosa Jr. laban sa Thai boxer na si Super Jamsing Manasak sa kanilang sagupaan itong weekend. Unang round pa lang ng kanilang super bantamweight fight, napatumba na ni Dodi Boy ang kalaban. Dahil dito, nananatiling malinis ang record ni Dodi Boy Jr. na walang talo at may 8 panalo kung saan lahat ay via knockout. Ngayong taon, target daw ni Peñalosa Jr. na maging world champion. Samantala, inoobserbahan naman ngayon ang lagay ng Pinoy boxer na si Carlo Maquinto matapos itong himatayin at makomatose sa undercard fight ni Dodi Boy Peñalosa Jr. noong Sabado. Nakatikim ito ng 2 knockdowns sa second round mula sa malalakas na kombinasyon ni Mark Joseph Costa. Tabla ang resulta ng laban na muntik na maging unang talo ni Maquinto. Pero matapos ihayag ang resulta, bigla na lamang nag-collapse si Maquinto. Ang walang malay na boksingero dali-daling inilagay sa stretcher ng mga natarantang ring officials at cornermen. Itinakbo sa pinakamalapit na pagamutan si Maquinto kung saan siya ay nasa critical 24-hour watch. Dulot ng subdural hematoma o pagkakabuo ng dugo sa kanyang utak. Na-CT-scan na siya ng mga doktor at sa pinakahuli nilang abiso, hindi na raw dapat sumailalim sa anumang operasyon si Maquinto dahil sa maselang kondisyon. Tumanggi naman ang kanyang pamilya na magpa-interview. Pero ayon sa manager niyang si Anson Ko, hintayin muna ang pagluwas sa mga magulang ni Maquinto para malaman kung nais ba nilang ilipat pa ng ospital ang boksingero. 2009 nang makomatose din ang boksingerong si Z. Gores. Sa gitna ng pagdiriwang matapos maipanalo ang laban sa Las Vegas, bigla siyang bumagsak. Inoperahan si Gores para matanggal ang blood clot sa ulo at sinailalim sa induced comatose. Ayon naman sa neurosurgeon na si Dr. Gerardo Legaspi, ang pagkabagok sa ulo ay karaniwan ng injury ng mga boksingero at posibleng pareho daw ang nangyari kina Maquinto at Gores. Kaya mamaya sa Talakayan with Igan, pag-uusapan ang pagkakakomatose ng boxer na si Carlo Maquinto at ang mga peligrong hatid ng boxing. Maaari rin po kayo makilahok sa aming talakayan at post lamang ng inyong mga opinyon at tanong sa aming Facebook fanpage, facebook.com/unanghirit at sa pamamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Sa ibang balita pa rin po naman, sa mga kapuso natin dyan na tumataya ng 655 Grand Lotto, may chance pa po tayong masungkit ang jackpot prize dahil wala pa pong nananalo sa naging draw noong Sabado. Umabot sa 158.57 million pesos ang jackpot prize noong Sabado. At ang lumabas na number combination ay 19, 7, 9, 36, 20 at 29. At posible pang lumobo ang jackpot prize mamayang gabi yan. Kaya sugod na sa mga Lotto outlets. Tara, let's go. Oh my. Okay, 7 lang may kinalaman sa buhay ko dyan. Okay, pasalanan natin ang mga maksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Bugbog sarado, yan po na pala ng isang hinihinalang hold-upper sa Mandaluyong City matapos niyang
mambiktima ng isang babae roon. Yan po ang ronda report ni Jay Sabale. Jay? Igan, huli ang isang hold-upper sa Mandaluyong City matapos itong pagtulungan ng mga taong bayan sa barangay Ibaba. Mag-aalas 9 ng gabi, papauwi na ang biktimang si Alvy Rodriguez nang bigla na lang daw siyang inakbayan at hold-upin ang suspect na si Reynaldo Azarco, 19 years old. Animoy magkarelasyon ang dalawa na naglalakad habang nakatutok ang isang matulis na bagay sa leeg ng biktima. Kinuha ng suspect ang cellphone at pouch ng biktima na may lamang 8,500 pesos. May nakakita sa pangyayari na agad sumaklolo sa biktima, kaya nahuli agad ang suspect. Igan? Maraming salamat, Jay Sabale. Ronda report naman sa Quezon City, nagsalpukan ng isang papaserong jeep at isang kotse sa panulukan ng Winston Street at Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon sa driver ng kotse, mabilis umanong takbo ng jeep na tila nakikipagkarerahan na bigla sumalpok sa tagiliran ng kanyang sasakyan. Depensa naman ng driver ng jeep, bigla nag-left turn daw ang kotse galing Fairview at nangyari ang insidente. Maswerte namang wala nasaktan sa mga sakay ng jeep. Pag-uusapan na lang daw ng dalawang driver kung aaregluhin na lang ang nangyaring banggaan, lalo pat walang dumating na otoridad sa pinangyarihan nito. Alam mo, mas naniniwala ako doon sa private kasi dyan sa lugar na yan, yung jeepney, ang tulin talaga ng mga yan. Kasi kung hindi siya matulin, kahit na anong biglang left turn yan, di naman niya tatamaan. Marami dyan, lalo na sa may E-Road. Yun nga sa E-Road, disregard ba yung traffic light? Kasi alam nila, konti lang yung kumakaliwa na galing ng New Manila. Kaya sa gabi, naku po, talagang magugulat ka. Nagkakarerahan sila dahil marami naman ditong sasakay sa may area ng Morato. At saka alam mo, hindi lang basta karerahan yung nangyayari sa mga jeep. Wala pa silang mga Walang headlights. ilaw. Hindi mo papansin nun. Kaya nasa talagang likuran mo hindi na. mo mapapansin. Kung sakasakali man halimbawang kumaliwa nga itong kotse. Kung talagang babalik na rin yung Correct, sitwasyon. Baka nga naman, Hindi niya tanungin nakita. mo lang, hindi niya nakita. Yung bumangga, yung bumangga. Kasi katwiran ng mga jeepney driver, tipid daw sa baterya, kalokohan yun. Hindi totoo yun. It's against the law. It's against the Ilang law pa beses rin. na sinasabi sa kanila na hindi ho totoo yung O kaya makakatipid ka. matindi ko isa lang. Kala mo motor ang pasalubong Yan mo. din, isa rin yun. Yeah, pag nabangga sila, hindi sila nakatipid, di ba? Mas magastos pa. Ang problema, hindi naman nagbabayad yung mga Hindi. yan. Dahil wala naman silang pambayad. Oo nga. So yung Sakit ng insurance ulo. na lang ng Hanggang kamot private. ulo na lang sila. Oo, So, kamot Sensya na po. Tropang KU. Okay, samantala inihanda na ng kampo ni Mrs. Aleli Arroyo ang mga plano sa labi ni Negros Occidental Representative Iggy Arroyo. Oras na maibalik na sa bansa ay kay Atty. Lorna Kapunan, abogado ni Ginang Arroyo. 2 gabi munang ilalagak ang labi ng kongresista sa bahay ng mga Arroyo sa La Vista, Quezon City. Inaayos na rin daw ang mga detalye para sa gagawing necrological services sa Kamara at nakikipag-unayan na sila sa kay House Speaker Feliciano Belmonte. Matapos ito, dadalhin ng mga kapatid ng kongresista ang kanyang labi sa Bacolod para mabigyan ng pagkakataon ng kanyang mga taga-suporta na magbigay ng respeto kay Congressman Iggy. Mula roon, ibabalik sa Maynila ang labi para sa isang gabing burol naman sa Santa Maria de la Estrada Parish sa Quezon City bago ihatid sa huling kantungan, katabi po ng kanyang ina sa Musileo ng mga Arroyo sa Manila North Cemetery. Pinag-aaralan naman ng Kongreso kung hingi sila ng special election sa COMELEC para po sa napakating pwesto ni Congressman Iggy Arroyo o magtatalaga na lamang po ng caretaker ang House Speaker. Kasi halos 1 year na lang, election na naman. Samantala,